Ano nga ba ang abnormal, 'no? Ano ba yung nalalayo sa normal? So ito yung tinitingnan natin sa psychology, 'no? Lalo na pagdating sa mental health issues. Ito yung tinitingnan natin kung ang certain tao ba ay nakakaranas ng abnormal behavior. So una is deviance. Pag sinabing deviance, sabi dito, the behavior is different from what most people do or what society sees as normal. So, keyword natin dito is unusual. So, sa deviance, ito yung mga ginagawa ng isang tao na kung saan nagde-deviate sa karaniwan. For example, merong bata na nagsasalita mag-isa, wala namang kausap. Ito ba ay normal or hindi normal? Siyempre, meron tayong mga pinagtitingnan dyan. Kasi may mga bata na naglalaro, no? Naglalaro lang sila, pero may kinakausap sila. Pero kapag matanda ang gumawa noon, wala ka naman nakikitang kausap, pero nagsasalita mag-isa, deviance yun, 'no? Different siya sa ano yung kadalasan ginagawa ng tao, which is ang ginagawa natin kapag tayo may kinakausap, meron tayong nakikita, okey? Susunod ay distress. 'Pag sinabing distress, kasamahan ito ng stress, kasamahan 'to ng eustress, 'no? Kapag sinabing distress, ito yung the person feels upset, sad, anxious, or bothered by their thoughts or actions. Ito yung mga nagbibigay sa'yo ng negative stress, okey? Nagpapabigat ng iyong loob, papabigat sa iyong nararamdaman. Okay, so the keyword natin palagi diyan is suffering. So kapag kami nakita kayo na mga words, no, or sa mga test items sa board exam na suffering, unusual, so ayun yung mga nire-represent nila. Sunod ay dysfunction. Sinabing dysfunction, the behavior gets in the way of daily life, like going to school, working, or caring for yourself. Pag sinabi natin dysfunction, isa sa pinakamadaling term lamang dito is hindi mo nagagawa yung usual mong ginagawa. Nakakaligtaan or hindi mo talaga ginagawa. So, ang ating keyword dyan is can't function. For example, sa pang-araw-araw mong ginagawa, gigising ka para pumasok sa trabaho. Pero ang pakiramdam mo ay ayaw mo or merong mabigat nga ang iyong pakiramdam, naapektuhan na yung pang-araw-araw mo ginagawa. Okay, that is dysfunction. Pag sinabi naman nating danger, the person may harm themselves or others. Or keyword natin dito is harmful. Maaring saktan ng sarili or manakit ng ibang tao. Ayun yung sunod nating danger iyan.